Hello. Good morning. Salamat sa iyong pagpapakilala sa akin, Len. Hangang-hanga ako sa iyo sapagkat nagsasabi ka ng totoo. Once again, good morning and Merry Christmas, Happy New Year. Parang naiintindihan ko na. 5 araw kayong narito. Alam kong pagod na kayo. Gustong-gusto niyo nang umuwi. Sinong gusto nang umuwi? Sinong gusto pang manatili dito? Ayan. Extra budget yan, ha? Yung mga maiwan dito. Kailangan din naman tayo umuwi upang makapiling ang ating mga mahal sa buhay sa pagpasok ng bagong taon. Isang kasiyahan na makita kayong muli sa araw na ito, ang ating youth camp na pinamagatang Sinag. Kasama ko ang aking may bahay, ang aking misis, si Ate Edith Sarya, upang hindi ako lumagpas. Lumagpas ako. Sabi niya, bumalik ka, lagpas na tayo. Papunta ka ng Tagaytay. Kaya salamat sapagat muli kong nakasama si Ate Edith, ang aking maganda at butihing may bahay. Palakpakan naman natin siya. Sa tuwing ako'y dumadalo sa ating youth camp, may inihanda akong 2 regalo. Para sa pinakabatang lalaking delegado at pinakabatang babaeng delegado. So unahin ko muna ang para sa pinakabatang lalaking delegado. Sino ba, Ginoong Presidente, ang pinakabatang lalaking delegado? Sound check. Sigurado ka bang nakarehistro ka? Halika. Ilan taon ka na? 12. Kailan ka nag-12? August 16. Mula ka. Saang church? Saang church ka galing? Sa UCCP pa ako. UCCP pa ako. Okay. May 11 daw. O sino yung 11? Ate, lalaki muna. O wala nang tututol. Let's see ito. Picture naman yan. Para sweet, ha? Ano ang pangalan mo, Totoy? JJ po. Huh? JJ po. JJ? Minor po. Minor po? Minor. Minor. Okay. Congratulations, ha? Okay. Mamaya, tatawagin ulit kita. Ito naman, of course, for the youngest female delegate
youngest female delegate from Aqua Flask. Yeah. Sino? Youngest female delegate. Palakpakan natin siya. Ilang taong ka na? 11 po. 11. Anong pangalan mo? Bea po. Bea. Anong last name? Olfindo. Olpindo. From what church? UCCP Santa Cruz po. Oh. So, this is for you. Congratulations. Sa picture tayo. Pwedeng tawagin si, nakalimutan ko kagad ang pangalan. Halika. Halika. Okay. Thank you, ha? Okay. Nawa ay magsilbi silang inspirasyon sa atin na tayo'y patuloy na makilahok o makibahagi sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Let us also once again recognize the participation of our LCSMC church workers. Please stand and be recognized. Ayan, andyan sila sa paligid. Thank you so much for your untiring assistance. Meron tayong 3 ministerial students. Eliseo de la Cruz III. Nakilala ba natin siya? Umuwi na. Chester del Rosario. Yan. At Dennis Versales. Yan. Silang 3 ay nag-aaral ngayon sa Union Theological Seminary. Hindi sila mag-aartista, magpapastor sila. Nawa ay magsilbi silang inspirasyon sa atin na kung tayo ay tinawag ng Diyos upang maging manggagawa ng iglesia, maging positibo nawa ang ating pagtugon. Tayo po'y sa madaling manalangin. Salamat o Diyos sa pagkakataong ito na ang mga kabataan ng iyong iglesia ay muling nagkasama-sama upang maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa dakong ito. At sa aming pagtatapos sa araw na ito, hindi namin nais umuwi na hindi taglay ang mayamang karanasan sa CYF camp na ito. Naniniwala kami na kay Kristo Jesus ay meron kaming buhay na walang hanggan. At sa tulong ng Espiritu Santo, kami ay mga sinag, mga liwanag sa sanlibutan ito na nadidimlan. Sa ilang minuto ng aming pagdidili-dili sa iyong mga salita, samahan po ninyo kami. Patid namin na marami na kaming narinig, marami na kaming natutunan sa nagdaang 5 araw. At ang dalangin namin ay maging karagdagan pa ang aming pagmumuni-muni sa aming nalalaman ukol sa iyo at sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at Amen. Ilang lahat ang official delegates natin sa camp na ito, Mr. President? Ilang lahat ang ating registered delegates? Pwede yung staff.
156 campers. Glory to God. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. At siyempre, napapaligiran tayo ng church workers and camp staffs. Thank you so much. Naranasan niyo na ba maglakad sa dilim? Ako, naranasan ko na rin maglakad sa dilim. Tumama ang tuhod ko sa bakal. Napakasakit. Mahirap ang maglakad sa dilim. Maaari kang mauntog, maaari kang matumba, maaari kang mahulog. Mapanganib ang lumakad sa dilim. Mapanganib ang lumakad sa dilim. Tulad ng sinasabi sa isang tula. Sa gitna ng gabi, sa landas na madilim, ang bawat hakbang puno ng takot at hiling. Sa daan na hindi nakikita, puso'y nababahala. Sa bawat hakbang, may pangambang dala. Mapanganib ang maglakad sa dilim. Ang dilim ay simbolo ng ilang mga bagay. Una, ang dilim ay simbolo ng kamangmangan. Kung tayo'y walang nalalaman sa Diyos, kung tayo'y walang nalalaman sa Kanyang salita, tayo ay mga mangmang. Tayo ay nasa kadiliman sapagkat ang simbolo ng kadiliman ay kamangmangan. Naniniwala kong hindi nyo nais na maging mga mangmang na kabataan ukol sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Ikalawa, ang dilim ay simbolo ng kahangalan. Sa ngayon sa banal na kasulatan, sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Siya ang nagpapanggap na Diyos. Ang isang hangal. Kaya, ang dilim ay simbolo ng kahangalan. Wala sa ating gustong maging hangal. Sapagkat sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Ang dilim ay simbolo rin ng kasamaan. Kung tayo'y gumagawa ng hindi mabuti, kung tayo'y gumagawa ng hindi tama, tayo ay nasa kadiliman. Kaya't mapanganib ang lumakad sa dilim. Sapagkat sa banal na kasulatan, ang dilim ay simbolo ng kamangmangan. Ito ay simbolo ng kahangalan. Ito ay simbolo ng kasamaan. Ano kung gayon ang pangontra sa dilim? Walang iba kundi liwanag. Na siyang ating tema. Ang pangontra sa dilim ay sinag. Sinabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. 1:8-12. Si Jesucristo na anak ng Diyos na naging tao, isinilang sa sabsaban sa Bethlehem ay siyang ilaw ng sanlibutan. Sapagkat alam ni Jesus na ang sanlibutan ay lumalakad sa kadiliman ng kamangmangan, kahangalan, at kasamaan. Kaya't siya'y naparito ang ilaw ng sanlibutan. Si Jesus ang liwanag laban sa kadiliman.
Nung tayo ipinanganak, binigyan tayo ng pangalan ng ating mga magulang. Hindi ko na iisa-isain ang inyong mga pangalan. Halimbawa na lamang, Yavniel Shannon Praise Bailon. Ang haba naman. Ang pangalan ng ating presidente, Yavniel Shannon Praise Bailon. Dagdagan pa natin, Ruth Rick Aaron Pray Bailon. Isa na namang mahabang pangalan. Jose Protasio Rizal E. Mercado Alonso Realonda. Ang pangalan ng ating pambansang bayani. Nung kayo'y sinilang, binigyan kayo ng pangalan ng inyong magulang. Ngunit ang sanggol sa sabsaban sa Bethlehem, ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng pangalan. Sapagkat ang sabi ng anghel ng Diyos sa panaginip kay Jose, ang ibibigay niyong pangalan sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ito ang mabuting balita. Ito ang Ebanghelyo. This is the good news that Jesus Christ is our Lord and Savior. Because according to the Bible, God gave him the name Jesus, for he shall save his people from their sins. Palakpakan natin ang ating mabuting Panginoong Diyos. Si Jesus ay naparito upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Kasalanan sa isip, kasalanan sa salita, at kasalanan sa gawa. Niloob ng Diyos na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinasabi sa banal na kasulatan, sang-ayon kay Apostol Pablo, kapag sinabing apostol, ibig sabihin isinugo ng Diyos. Si Pablo ay isinugo ng Diyos upang ipangaral ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa makasalanang sanlibutan. Sinasabi sa banal na kasulatan na si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Hindi siya namatay o nahimatay. Si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Hindi siya nahimatay. At pagkatapos siya'y inilibing, patunay lamang na siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y nabuhay na muli mula sa mga patay. Hindi niloob ng Ama na manatili sa libingan ang anak. Hindi niloob ng Ama na manatiling patay ang kanyang pinakaiibig na anak. Sa halip siya'y nabuhay na muli mula sa mga patay. At ngayon naghahari sa buong sangsinukob. Si Kristo Jesus ang anak ng Diyos. Matagal nang napagtagumpayan ng Diyos ang kamatayan. Nang si Kristo Jesus ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Huwag nating isiping wala tayong kamatayan. Maikli ang ating buhay. Life is brief. It is but a day at least. Pero kung si Juan Ponce Enrile lang inyong tatanungin, Senador, talaga bang maikli lang ang buhay? Maaaring ang sasabihin niya sa inyo ay parang hindi naman. Sapagat 101 years old na siya. Walang makapagsasabing tayo'y walang kamatayan.
Walang makapagbibigay ng lunas sa kamatayan sapagkat ito'y napagtagumpayan na ng Diyos. We are an Easter people and Alleluia is our song. Walang laman ang lipingan. At ang ulat ng mga sinaunang Kristiyano, nakita nila si Kristo Jesus. At nasaksihan ni Apostol Pablo na ang kanyang inuusig ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang sabi sa kanya ng Panginoon, bakit ka sumisikad sa matulis? Subukan niyo ang sumikad sa matulis at tiyak na kayo'y masasaktan. Yan ang ginawa ni Apostol Pablo. Sinikad niya ang matulis. Akala niya'y mapagtatagumpayan niya ang Panginoon ng Iglesia. Akala niya'y magagawa niyang puksain ang Iglesia. Ngunit hindi siya nagtagumpay sapagkat kinumpronta siya ng Panginoon ng Iglesia. At mula nooy nabago ang kanyang buhay, siya'y naging apostol ng Iglesia ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sinusundan natin ang yapak ni Apostol Pablo na binago ni Kristo Jesus. Tinawag upang paglingkuran ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya naman ang marami rito ay mga manggagawa na. Sinusundan namin ang yapak ng mga apostol. Sinusundan namin ang yapak ng ating Panginoong Hesus Kristo. At tatlo nga sa ngayon ay nasa seminaryo sapagkat nais nilang sundan ang yapak ng mga apostol. Ang mga yapak ng paglilingkod sa Diyos at sa mga tao. Maaaring ang ilan sa inyo rito gusto maging doktor. Sino ang gusto maging doktor dito? Sino ang gusto maging abogado? Sino ang gusto maging innyero? Sino ang gusto maging nurse? Meron at meron, ano? Sino ang gusto maging flight stewardess? Aba, sino sa inyo ang gusto maging pastor? Walang turuan. Okay. Ayan yung katukin kayo ng Diyos. Kung kayo'y may tinatawag na calling. Ngunit tatapatin ko kayo. Medyo kinakapos tayo ng mga manggagawa sa iglesia. At ang sabi ng Panginoon, manalangin tayo ng mga manggagawa. Humingi tayo ng mga manggagawa sa Diyos. Marami ang aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya walang pati tayong nananalangin, humihingi ng mga manggagawa sa Diyos. Sapagkat ang mga manggagawa ay galing sa puso ng Diyos. Paano naging ilaw ng sanlibutan si Jesus? Gumawa siya ng mabuti sa mga tao. Pinaglingkuran niya ang mga tao. Hindi siya ang pinaglingkuran. Siya ang naglingkod sa mga tao hanggang kamatayan. Kaya niya sinabi sa krus sa Kalbaryo, naganap na. Ginampanan niya ang paglilingkod sa mga tao hanggang kamatayan. Mga kapatid, hindi po imperyo ng tao ang ating itinatayo, kundi iglesia ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ang imperyo ng tao ay pinaglilingkuran
ngunit ang Iglesia ni Cristo Jesus ay naglilingkod. Anong paglilingkod ang maaari mong gawin sa inyong tahanan? Anong paglilingkod ang maaari mong gawin sa inyong tahanan? Nililinis mo ba ang iyong silid? O si tatay, nanay pa ang naglilinis ng iyong silid? Puno na ang basurahan. Kaya mo naman itapon ang basura. Gawin mo na itapon ang basura. Kaya mo maghugas ng plato. Maghugas ka ng plato. Anong paglilingkod ang magagawa mo sa inyong tahanan? Tulong muna sa iyong mga magulang. Huwag naman tayo maging mga katuga. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng katuga? Kain, tulog, gala. Buhay katuga. Anong paglilingkod ang maaari nating magawa sa paaralan upang tayo makatulong sa ating guro? O sa ating kamag-aral? Anong paglilingkod ang maaari nating magawa? Anong paglilingkod ang maaari nating magawa sa simbahan upang tayo makatulong sa ating pastor? Gayun din naman anong tulong ang maaari nating magawa sa pamayanan upang tayo makatulong kay kapitan o kay mayor. Si Jesus ay naging ilaw ng sanlibutan sapagkat gumawa siya ng mabuti. Jesus went about doing good. Gawin natin ang mabuti at tama. Gawin natin ang mabuti at tama sa ating kapwa. Sinasabi ng isang patak na katotohanan ay mas matimbang pa kaysa sa isang timba ng kasinungalingan. Ang isang patak ng kabutihan o katotohanan ay mas matimbang pa sa isang timba ng kasinungalingan. Lord, enable us to do the harder right instead of the easier wrong. O Lord our God, this is our prayer. Enable us to do the harder right instead of the easier wrong. Gawin mo ang tama at mabuti. Ganun pa man, ito ang paalala sa ating lahat. Sa iyong paglilingkod sa mga tao, sa ating paglilingkod sa mga tao, hindi mawawala ang lihim na galit o lihim na inggit. Sa ating paglilingkod sa Diyos at sa mga tao, hindi mawawala ang lihim na galit o lihim na inggit. Ganun pa man, maging sinag ka. Maging sinag ka kahit gusto kanilang sunugin ng palihim. Sounds like sinag, sunog. Maging sinag ka kahit gusto kanilang sunugin ng palihim. Alam nyo, ngayon nasa ika-21 siglo na tayo. Pero noong unang siglo, ang mga sinaunang Kristiyano, ipinapako sila sa krus. Pagkatapos sinusunog sila ng kanilang mga kaaway.
Sinasabit sila sa krus, ipinapako sila sa krus, pagkatapos sinusunog sila. At ang sabi sa kanila ng kanilang mga kaaway, ayan, sabi nyo kasi, ilaw kayo ng sanlibutan. Habang nasusunog ang mga Kristiyano, tinutuya pa sila ng kanilang mga kaaway, ayan, ang nangyari sa inyo. Kasi sabi nyo, ilaw kayo ng sanlibutan. Siyempre po, ang laging kalaban ng mabuti ay kasamaan. Ang laging kalaban ng tama ay mali. Gawin natin ang tama. Mahirap man itong gawin. Huwag natin gawin ang mali. Madali man itong gawin. Even if you are outnumbered, do what is right, do what is good in the sight of God. Ang dugo ng mga martir ay siyang naging binhi ng iglesia. Lalo nilang sinunog ang mga Kristiyano, lalong dumami ang mga Kristiyano. Lalong naging matindi ang panunuligsa sa mga Kristiyano, lalong tumindi ang pagdami ng mga Kristiyano. Ano ang buod ng mensaheng ito, mga kabataan? Sumampalataya kayo kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. At paglingkuran niyo siya ng buong puso, isip, at lakas. Ito ang buod na mensahe ng ating buhay. Sumampalataya tayo kay Kristo Jesus, ang anak ng Diyos para sa ating kaligtasan, at paglingkuran natin siya ng buong puso, buong isip, buong lakas, maging sinag tayo ng sanlibutan. Upang sa gayoy, sambahin din ng mga tao ang Diyos na ating sinasamba. Noon po ako'y kabataan pa lamang, ngayoy mukhang kabataan na lang. Ang himnaryo namin sa UCCP Caridad, meron bang mga delegado ang UCCP Caridad? Wala? Meron ba? Yun. Okay. Congratulations. Merong delegates ang UCCP Caridad. That's my home church. Formerly Central Church of Cavite City. Maawit kami ng himno mula sa himnaryong ito. Mga awit sa pagsamba. 155. Sa Panginoon ialay, lakas ng kabataan, buhay mo at kasiglahan, sa pakikipaglaban. Si Jesus ang pamarisan, malakas at matapang. Siyang iyong paglanan, ng iyong kalakasan. Buhay natin ialay, lakas ng kabataan.
buhay mo at kasiglan sa pakikipaglaban. Kaya nga, lakas ng kabataan sa Panginooy ialay. Sabay-sabay po tayo. Lakas ng kabataan sa Panginooy ialay. Merry Christmas and a Happy New Year!